What's up guys? For today's video, update ko lang kayo sa ating second PMS kung magkano yung nagastos natin. Dito malalaman natin kung mahal ba talaga yung maintenance ng Ford or same lang siya sa other brands or baka mas cheaper pa siya compare sa iba. Medyo na late lang tayo ng upload kasi nga medyo naging busy tayo sa work. Napakabilis ng panahon, 2 years na rin pala sa atin si Tisoy. So makikita nyo dito, in 2 years, ang natakbo lang ni Tisoy ay nasa 13,000 kilometers. Kaya napaka-fresh pa rin hanggang ngayon. Amoy bago pa rin tong sasakyan natin until now. Nagagamit ko lang din kasi ito kapag maglo-long drive kami or kasama ko yung mag-ina ko. Kasi mas preferred ko pa rin yung magmotor kapag solo ride, lalo na kapag papasok lang sa work kasi para iwas traffic na rin. Singit ko lang dito yung ating pang daily drive. Napaka-pogi naman kasi ng Aerox natin. Nice. So let's go guys, huwag na natin patagalin. Ang napili nating service center ay ang Ford Commonwealth, so doon tayo pupunta ngayon. Advice ko lang din sa inyo guys na before tayo magpunta sa service center, mag-check muna tayo sa kanilang website para magkaroon tayo ng idea kung magkano yung estimate na babayaran natin at saka yung mga parts na papalitan. For example, itong sa akin, kung makikita nyo, andito na yung mga parts na i-replace at kung magkano. Ang total ng PMS natin based sa kanilang website ay 8,690. But of course, for sure mag-iiba pa yan pagdating natin sa kasa. For sure tataas yan. So ayan, andito na rin tayo sa service center ng Ford Commonwealth. Nakausap na natin yung service advisor natin at pumapatak sa 18,224 yung service na gagawin sa ating Ford Ranger. From 8,000 sa kanilang website, naging 18,000 pagdating natin ng kasa. Kasi pinakita doon na may mga parts tayong papalitan, which is papakita ko sa inyo mamaya. Ang mga additional replacement dito is yung brake cleaner, filter AC, fresh air, and filter air cleaner. Meron ding available na software update ang ating unit. Ito yung nagde-drain yung battery while driving. Kaya kinabukasan ko na siya nakuha kasi matagal daw yung update. 2,000 years later. So ayan guys, nakuha ko na si Tisoy. Pauwi na kami ng bahay. About dun sa super update na nade-drain yung battery while driving, hindi naman natin naranasan yon. Mahigit 2 years na rin sa akin si Tisoy at never naman tayo na-drainan ng battery. Bale, ito pala yung mga parts na ni-replace nila. Ito yung AC filter tsaka yung filter dun sa may engine. Tingnan natin mamaya kung gaano karumi yung filter ng may 13,000 kilometers odometer. Parang hesitant kasi ako na magpalit ng mga filter kanina kasi tingin ko maaga pa. Wala din kasi sinabi doon sa website nila na kailangan palitan yung filter. Pero yun yung advice ng ating service advisor na kailangan magpalit ng filter kapag 13,000 kilometers na. Tapos nagpa-engine wash na rin ako para mukhang bago ulit ang ating makina. Sobrang maalikabok na rin kasi ito. Kung gusto natin na ma-maintain natin yung pagkamalinis ng ating makina, so magpa-engine wash na rin tayo every year. Bali nag-top up din sila ng coolant kasi nasa minimum na yung kanyang level. O diba, napakaganda ng ating makina, parang brand new ulit. Ang regular pricing nila ng engine wash is nasa 1,500. Hindi lang ako nakapag-inquire sa labas guys kung magkano. So kung may idea kayo, please comment down below. Mas madali kasi natin makikita pag may mga sira dito kapag malinis yung makina. So ito, tingnan naman natin yung mga parts na pinaltan kung tama lang ba na nagpalit na tayo ng mga filter. In 13,000 kilometers odometer, ganito na karumi yung ating mga filter. Napakarumi niya na. Kulay yellow yan pero naging black na. Check naman natin itong filter ng AC kung gaano karumi. Grabe oh, sobrang alikabok. Imagine nyo kung hindi tayo nagpalit. Salang-sala niya yung dumi ng hangin papunta sa ating cabin. Ayan guys, for me okay lang na nagpalit tayo ng mga filters natin. Etong sunod, papakita ko naman sa inyo yung mga ginawa sa ating PMS at yung mga price niya kung bakit siya umabot ng 18,000. Okay pa naman yung battery health natin, hindi naman tayo in-advise na magpalit na.
Dito, yung price ng 20 kilometers check-up service ay nasa 3,800. So, andyan din yung mga list na ginawa nila for 20 kilometers check-up. Yung engine wash natin is 1,500. Doon sa pag-update, wala naman tayong binayaran kasi kasama sa warranty yun. Ito din yung mga price ng mga binayaran natin na parts. Andito yung mga filter na binili natin. Kaya to be exact, ang binayaran natin ay 18,224. So for me, very reasonable naman yung price ng second PMS natin. Nasabi ko na reasonable siya kasi yung Montero Sport ng airpot ko twice a year yun. And half a year gumasto siya ng 20,000. Kaya sa tingin ko, hindi naman siya nalalayo from other brand. And sa 2 taon kong ginagamit si Tisoy, wala naman akong na-encounter na problem sa kanya. May mga nababasa kasi ako sa group na nadidrain yung battery nila or nagkakaproblema sila sa infotainment system, pero luckily hindi naman natin na-experience yung mga ganun. Yung handling tsaka riding niya napaka-superb pa rin, no? So wala tayong pinagsisisihan na yung Ford Ranger yung kinuha natin. Kung magkaroon man tayo ng issue or problem dito sa unit natin, for sure, update ko kayo guys. So guys, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video na ito. See you next time. Ride safe. God bless.